Hello guys! Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog sa tagal kong hindi nakapag-take ng video. Sobrang busy kasi. So for today's vlog is gagawa ako ng number cutout rep magnet souvenir. Para din tong katulad ng face cutout rep magnet. Ang kaibahan lang dito is yung age ng bata yung nakalagay dito sa may magnet. Yung una ko kasing ginawa before, diba, yung puro face, kaya nga face cutout. Ngayon naman is number cutout rep magnet. Teka, nakasubscribe ka na ba sa aking channel? Try mo din i-click yung subscribe button para updated ka sa mga susunod kong tutorial videos. Thank you! Bale, same pa rin. Dito pa rin ako nag-edit sa may Adobe. So, itong ginagawa ko is yung nasa pinaka-top ng rep magnet. Ito yung mga kadalasan nakikita nyo na nakasulat is I'm a rep magnet o kaya thank you for coming. So, ito yun. Hindi naman siya mahirap i-layout kasi meron na akong existing file. So, kinukuha ko na lang yung ibang design doon, copy-paste para dito sa bagong layout. Tsaka, ito kasi yung mga kadalasan laging pinapagawa ng client ng mga teams, di ba? Kasi pare-pares lang pag mga 1 to 4 years old o kaya 1 to 7 years old. Kaya madali kang makahanap ng design. Ayan, tapos na natin siyang i-layout. Bago nyo i-print, i-save nyo muna para may babalikan kayo once na damage yung print. Meron kasi pag nagmamadali ka o kaya bigla pa lang may rush order tapos biglang nasira yung printer. Tapos nakita mo hindi mo pala na-save yung files. So, uulit ka talaga sa umpisa. Back to zero ka. Tako oras din yun. So, make sure nyo na save muna bago print. So, after ko siya i-layout, dito ko siya tinatransfer sa may cameo silhouette kasi dito ako nag-duplicate ng mga nilayout ko. Bali sa A4 size, ang kasya is 10 pieces. Ko na siyang i-align. Ngayon naman, isave na natin siya bago i-print. Yung gamit ko pala dito is Squap na A4 size calling card paper, 220 GSM. After ko siya i-print, ikakat ko na siya isa-isa. Pwede rin kayong gumamit ng paper cutter para mas mabilis.
After natin siya i-cut, ngayon naman tutupiin natin siya isa-isa. Paper. I had that's her name here. So, ganito ko lang siya tinutupi. Hatiin ko lang siya sa gitna. There. That's you. I had it. Listen cool weather. That's her name. Color it. Color. What's our that's our last color. What's the color I draw? The gray. The gray I draw. So this is that I have my alphabet. I got my knot in there. And what color? I like the color. Enjoy yourself. The color squiggle. Oh yeah, the big squiggle. Me too. Like the squiggle, like my name is oh like this color. What are you doing? I colored it. Okay. Coloring what? I colored the green name. I'm coloring maybe it's white. Oh, this is really oval. Want to sleep? No. I colored the eye. I'm busy now. Okay, you're busy. And this is the last name. How you color your own name? Want to go to school? Would like to go to school too? I don't want. You want to go to school? Yes, I got to bring my backpack on. And my school teacher, you learned about alphabet, the light alphabet. Yeah, I like it. Alphabet. I like it. A school learn the sciences, Nanai. Pretty cool. Put some more here. Are you a good girl? Yes. You love Nanay? Yes. Listen. Listen great. Wow. Maybe the upstairs is here, Nana. Oh, Maybe I had a draw up. Let's draw the hat. Have a hand here. More hands here. Daughter grapes. Now let's draw a colored apple. Colored apple. The colored apple. There's cookie. I knitted the sky at night. I write this in my color. I can roll my color. Roll like mud. And I circle and I. Pretty. thank you. Color. At the big color. But that's okay. But orange is probably fine. Wow, this is beautiful. What is he doing, Theo? Just leaving. Okay. Tapusin na natin tong tinutupi ko kanina.
So, ayan, tapos ko na siyang tupiin. Ang cute niya, di ba? Tapos, i-bend natin siya ng madiin. Yan, parang fina-flat lang natin siya. Para pag dinikit siya sa plastic, maganda siyang tingnan. So, natapos ko na yung pinaka-top ng rep magnet. Ngayon naman ang gagawin ko is magli-layout ako ng number 4. Yung pinaka-design ng rep magnet. Yung team nun is yung cars. This is a vlog. It's not an online like this very much. We'll learn the colors. This is green. This is red. This is orange. This is also red too. I'll get in that dress, okay? Let's get in that dress. This is light blue. This is red. This is pink. Let's learn this color. Very good ate. Let's learn this. This is color pink. Very good. Very good.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. So, ayan, natapos ko na siyang i-layout. Simple lang, nilagay ko lang yung name niya, tapos yung date ng birthday niya, tsaka yung thank you for coming, tapos yung picture niya. Kung hindi naman kayo ganun kagaling mag-layout, ang gawin nyo is search lang kayo sa Google, marami kayo dun makikitang design. Ako kasi, kumuha lang ako sa mga existing file na na-save ko, kaya mabilis akong nakapag-layout. Then, kapag may gusto namang ipa-add si client sa design, tsaka ko lang siya hinahanap sa Google. After ko siya i-save sa Adobe, ngayon naman, ita-transfer na natin siya dito sa my silhouette para i-duplicate at tsaka i-print. Para mas maging maganda yung ref magnet natin, nilalaminate natin siya para maging waterproof. So, ayan, tapos na natin siya i-laminate. Ngayon naman, gugupitin natin siya isa-isa para maidikit natin siya sa magnet sheet nang hindi gano'n nagkakaroon ng bubbles. So, ganitong gupit yung gagawin ko. Tapos na natin siyang gupitin. Ngayon naman, ididikit na natin siya isa-isa dito sa magnet sheet. By the way, tinuro ko na to sa old videos ko, itong magnet sheet. Meron siyang dalawang part. Yung isa shiny, yung isa yung matte. Yung shiny na part ay yung dinidikit sa ref. Sa matte, yung sticker. So, huwag kayong magkakamali doon. Make sure nyo lang na malinis yung itaas ng magnet sheet. Walang mga alikabok kasi pwede yun mag-cause ng bubbles. And ganyan, tutuklapin nyo lang, hahagurin nyo lang siya ng paisang side. So, baka nagtataka kayo kung bakit ginupit ko pa siya kahit pwede naman siyang idikit ng isang buong A4 size. Ang dahilan ko kasi, ginupit ko talaga siya kasi mas madali siyang ikabit ng hiwalay-hiwalay dahil pag isang buo siyang A4 size na ididikit ko sa magnet sheet, mas prone siya sa bubbles. Example, di ba lahat yon ididikit mo yung isang A4 size. Tapos, nagka-bubbles yung bandang gitna. So, tutuklapin mo yun isang buo. Kesa sa ganito na hiwalay-hiwalay yung design, mas madali mo siyang matuklap kasi makikita mo agad kung isang part siya lang nagkaroon ng bubbles.
Yan, tapos ko na siyang idikit lahat. Ngayon naman, gugupitin na natin siya ulit isa-isa. So this time naman is meron na siyang magnet sheet. Tapos ko na siyang gupitin ngayon, set aside muna natin siya. So, trinay ko ng ikat yung isang buong number 4. Tapos nilagay ko siya dito sa may plastic. Then, ito yung kinalabasan niya. Para sa akin, parang ang lungkot niya tignan kung wala siyang card sa likod. Do talagang naglalagay ako ng card kapag may nag-order sa akin ng rep magnet. So, ito kasi is medyo malaki yung size, tapos sakto lang dun sa price na binigay ni client. Kaya, bala ko sana hindi ko na lang siya lalagyan ng cart. Pero, ayun nga, ang lungkot niya tignan. Kaya, sige, hanap na lang ako ng design para dun sa card. So, nag-search ako dito sa may Google, tapos sinave ko na dito sa may desktop ko. Ito yung nahanap ko. Then, ipiprint ko na lang siya. Lalagyan ko na lang siya para mas maganda siyang tingnan. Kasi ganun ako, gusto ko yung customer ko is masasatisfied dun sa gawa ko. Kaysa naman na mura nga tapos hindi naman maganda. Siyempre, 'di ba, meron din mga tao na naghahanap ng mas mura tapos maganda pa, 'di ba? Tsaka masarap kasi sa pakiramdam pag yung gawa mo na-appreciate ng customer. So, ayan, transfer ko na siya ulit dito sa may cameo silhouette. Nag-duplicate ako ng 6 pieces. 6 pieces lang kasi yung kasya dito sa may, sa may A4 size. Medyo malaki kasi, 3 inches. Then, after nito, isave ko lang, then print. So, tapos na natin siya i-print. Ngayon naman, ikakat natin siya isa-isa. Mas madali talaga siyang ikat kasi mas malaki yung design. Unlike dun sa maliliit kanina na nasa top. So, ang ginamit kong paper dito is yung tulad sa ginamit ko sa may top niya. Yun yung calling card paper na 220 GSM. Yan, ganito ko lang siya kinakat. Ayan, tapos ko na siyang ikat. Ngayon naman, ikakat na natin yung kaninang sinet aside ko na number 4. So, ayan, nakapag-cut na ako. Hindi ko na sa inyo napakita kasi napakahaba ng video.
Eto, nagtira ako ng 4 para makita niyo kung paano ko siya kinakat manual. So, hindi ko kasi alam kung paano kinakat ng ibang printing shop tong ganitong klase ng rep magnet. Hindi ko alam kung anong machine yung gamit nila dito. Basta ako, ang ginagamit ko is ano lang, gunting lang talaga. So, para ka lang nag-DIY talaga sa bahay. Pero yung gamit ko dun sa mga ATM size na rep magnet, naka-die cutter talaga ako dun. Kasi ano yun eh, naka-rectangle shape yun eh. Tas meron din akong die cutter na circle. Pero yung mga ganito nga na may ibang klase ng shape, manual ko talaga siyang ginagawa. Hindi ko alam kung yung gamit ba ng iba is naka-cutter platter ba or ano. Or kung ano man. Comment down below nga sa mga nagprinting business na nakapanood nito. Pag hindi kayo sanay, talagang masakit siya sa kamay kasi medyo makapal yung magnet sheet. Pero kapag lagi niyo na siyang ginagawa, masasanay din kayo. So, ayan, natapos ko na lahat ng dapat i-print. Ngayon naman, i-assemble na natin siya. So, niready ko na itong 3x5 acrylic plastic. Tapos itong calling card paper. Then, itong card na nasa top. Tapos, itong magnet sheet. Tapos, syempre, kailangan din natin ng stapler. So, yung una kong gagawin is insert ko lang yung card dito sa acrylic plastic. So, tatapusin ko muna ito lahat. So, ayan, tapos na natin siyang insert lahat. So, next naman nating i-insert yung magnet sheet. So, dito pa rin natin i-insert sa pinag-insertan natin ng card. Yan. Tatapusin ko lang din lahat i-insert tong magnet sheet para sabay-sabay. Ayan, tapos na rin nating ilagay lahat ng magnet sheet. Ang ganda, 'di ba? Sabi ko sa inyo mas maganda siyang tingnan kapag merong card sa likod. Unlike nung una na magnet lang yung nakalagay sa loob ng acrylic plastic. Ngayon naman i-stapler na natin tong nasa top niya. Same pa rin, ilalagay mo lang siya ng ganyan sa taas. Tapos, tsaka mo siya i-stapler. Wow! Hala, ang ganda niya lalong tingnan. Iba talaga pag finished product na.
Sa wakas, natapos ko na rin yung order ni Ma'am Joy na 60 pieces rep magnet souvenir. So, available pa rin yung iba't ibang klase ng rep magnet natin. Yung glossy, matte, 3D, glitter, ayan. At marami pang iba. Meron ding rainbow, yung parang hologram. So, sa mga gusto magpagawa, search nyo lang yung Facebook page ko, The Print Shop. Lalagay ko na rin dito sa description box, and pwede rin kayo mag-add to cart sa may Shopee page ko. Search nyo lang din, The Print Shop. So, meron tayong promo na buy 20 and get 1 free. So, si Ma'am Joy, naka-free siya ng 3 pieces kasi 60 pieces yung pinagawa niya. Shoutout nga pala kay Ma'am Joy ni Speros. Thank you for trusting The Print Shop. So, ayun lang. Don't forget to like, share, subscribe na rin to my YouTube channel. Thank you for watching!